niya ako. Lahat kami nagligaw. Oh. Lahat kami binasted. Pero ako yung last. Ang unang nandigaw sa Tony, during Smoke Mountain. Tapos ako, kailan ba si ano? Hindi ko alam kung kailan si James. Tapos ako, siya yung grad date ko. Sa high school. Yung high school. So Jen, did you have regrets na hindi mo sinagot si Jeffrey? Kung nagkita kayo ulit? Alam mo, si Jeff, sobrang ano yan, ako. Wala nang maraming lalaki sa mundo, pero yung katulad niya ako, hindi na lang yan. Pero kasi ang nangyari was, tara kami magkapatid, simula nung bata pa kami. Ako nagturo sa kanya mag-open ng tour, para sa bahay. I remember being in New York City with the Maestro and Smoky Mountain. And tinuturoan ko siya talaga ng Italian restaurant. And sabi ko sa kanya, buksan mo yung pinto. Tondo girl ako eh. Buksan mo yung pinto, tapos dataan ako. Or kunin mo yung silya, tapos uupo ako. Ganyan. Eh, mas bata siya ng isang taon. So, 13 ka na, 14 ako. Lang dito. So yun. Eh, si Tony, charming yun nung bata pa lang kami. Ganun na siya. Diba? Eto, tinuruan ko. So, syempre, nung nanligaw siya, parang may awkward na. Tapos wala akong brothers. Kahit isa. So, parang yun. Oh. The brother zone. Yung friend zone. Hindi, pero ninong si Rachel at ninong siya ng anak ko. So, yun mas importante sa akin. Alam ko forever nasa buhay ko. Sabi ko nga sa kanila ni Rachel, at least I know that no matter what happens, I will grow old with the two of you. Diba? Yan ang pinaka-importante. No matter what happens. But good thing you remain friends. Diba? Yeah. After kahit na nabasted si Jeffrey. Oo. I'm sure gumanon siya nung nag-iwalay kami ni Papa. Joke. Ayan, napunta tuloy kay Papa. Siguro yun. Although Papa naman is a good friend of mine. And there are people in our lives na mas okay na kaibigan kaysa kaibigan. Diba? So, yun. Okay. Last question na lang. What's the most important lesson you've learned in life that helped you evolve as whoever you are now? To keep your values intact and your principles, but at the same time, be open-minded, be open to change. For example, conservative, nakita yung cleavage ko, right? Stop! Pero sa totoo lang, yung values ko sa relationships, conservative pa rin. Yung I believe in traditions pa rin. Ito na, naniniwala pa rin ako sa marriage, di ba? Kahit na nadapa, di ba? At the same time, nung lumabas yung TikTok, nung pandemic, lahat ng mga tao sabi, tanda-tanda ka, pero sa edad ko, nagtatanda na, nagtitiktok pa. I guess ano yun eh, yun yung feeling niya kasi, na since nasa 40s na siguro siya, at nagtitiktok ka, parang, huwag mo na gawin yan, nakakahiya. Eh syempre, nung after ng pandemic, lumaki lalo yung TikTok, pati yung mga yung gumawa sa sarili nilang account, di ba? Ang ibig ko lang sabihin, kailangan kahit as you grow up, hindi grow old, grow as you grow, as you mature, as you grow, kailangan open ka sa change. Lalo na as an artist, tayo lahat creative minds tayo. Writers are very creative, diba? Huwag nating bigyan ng, hindi na pwede ito. Lalo na pag sa aming performers, hindi ko na kaya sabayan niya si Jungkook or something, diba? Eh, pero nakikita ko rin, bakit si J-Lo? Bakit si J-Lo? Bakit si Beyonce? 40s na rin. J-Lo is what, 56? 56? Dahil Pilipino ba tayo? Yun ba yun? Hindi eh. It's really yung utak natin, yung readiness to evolution.
hindi lang sa yung physically, pati sa pag-iisip natin. So that's how you evolve. That's how you become better. Diba? By being open-minded. Pwede isang na lang, bonus question na, kasi nabanggit mo, you're open for marriage. You're still open for marriage. So, meron na bang plans? Or meron nag-propose na ba? Kaka-boyfriend ko lang. Siguro, nag-react ito eh, brother. No, yung nagmamadali this thing. I mean, if it happens, it happens. Pero I think that, katulad na sinabi ko nga, we have to, ano naman, isipin ko rin dapat, I have a 10-year-old girl, diba? So, kailangan mahal lahat about me and talagang sigurado, diba? Pati ako ganun din. Kasi nga, we all have to spend our moments with people that we love. Dahil nga, hindi mahaba ang buhay. I think, mabilis ang panahon, mabilis nangyari. So, pero yes, I'm open. Of course, again. Diba? Para sa akin, importante yun. It's very, very important to me. As a woman. Hi, Jen. Yes. After being in the business for 35 years now, how would you define success today compared when you were just starting out as a teenager and talking about it? Alam mo, nung bata kasi kami, yung success nun was, nakakagulo yung mga fans, di ba? Grabe. Umabot kami sa ganung level. Pero ngayon, mas matanda na kami. Pera. Important din na meron kang, di ba, meron kang kinikita, di ba? Na yung mga kinikita mo, na-invest mo kahit paano ng konti, di ba? Or kung hindi man na-invest, at least ginagawa mo yung gusto mong gawin. Compared sa isang bagay na hindi mo talaga gusto gawin, I would rather do something that I enjoy. Kasi kahit na, yes, important na kumikita tayo ng pera, sa akin kasi, important rin na masaya. Na masaya yung puso mo. Hindi lang yung bulsa mo, masaya rin yung puso mo. Kasi nga, pagka masyado tayong nasa ilalim ng trabaho, puro yun na lang isipin natin, di ba? Kasi stress lang tayo, tatanda tayo because of that. I think we have to enjoy life as it, comes every day. And huwag tayo masyadong makinig sa mga hindi naniniwala sa atin. Makinig tayo sa mga naniniwala sa atin. Real friends, katulad nito, at ni Rachel. Friend talaga. Itong dalawa lang, ito pa lang dalawa na to. Masaya na akong isipin yung pagtanda ko. Dahil alam ko hindi ako mag-isa. Yun na lang, wealth through my friends. Hindi mo kailangan ng 100 or 50 or 20 friends. You only need 2. 2 good ones. But I'm so grateful that I have more. I have more best friends. Pero yun lang. It's really health. Yan ang kayamanan, health. Yung ating good friends and yung ating pamilya. Yun talaga yung pinaka-important.